Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aming podcast kung saan pinag-uusapan natin ang iba't ibang paksa tungkol sa kasaysayan, lipunan at mga isyong pandaigdig. Tama. Ako nga pala si Kuya Resty. At ako si Yorme Daniel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na may malaking epekto sa maraming bansa, ang neokolonyalismo. Oo, marami ng bansa ang nakalaya mula sa dati nilang mananakop. Pero ang tanong, talaga bang ganap na sila ay malaya na? Yan ang ating tatalakayin sa episode na to. Kaya kung interesado kayo sa usaping politika, ekonomiya at global influence, samahan nyo kami sa talakayang ito. Simulan natin sa pinaka-basic na tanong. Ano nga ba ang neokolonyalismo? Ang neokolonyalismo ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang isang malakas, maunlad na bansa ay nakaka-impluensya o nakokontrol sa ibang bansa kahit hindi na ito direktang sinasakop. So ibig sabihin, kahit malaya na ang isang bansa mula sa papel, maaari pa rin itong maapektuhan o maimpluwensyahan ng ibang bansa. Exactly. Kadalasan nangyayari ito sa pamamagitan ng ekonomiya, politika, kultura, at teknolohiya. Kaya pala ito tinatawag na neo o bagong anyo ng kolonyalismo. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano ito nakaka-apekto sa modern na panahon. Isa sa mga halimbawa ay ang economic control na kung saan ang isang bansa ay sobrang umaasa sa utang o financial aid mula sa mayayamang bansa. Tama, kapag malaki ang utang ng isang bansa, minsan nagkakaroon ng impluensya ang nagpapautang sa mga desisyon ng gobyerno. Isa pang halimbawa ay ang cultural influence. Oo, halimbawa, kapag mas nangingibabaw ang kultura ng ibang bansa sa media, fashion, pagkain o entertainment kumpara sa sariling kultura ng isang bansa. Minsan, hindi na natin namamalayan na mas ginagaya natin ang kultura ng ibang bansa kaysa sa sarili nating tradisyon. Kuya Resty, maaari ka ba magbigay ng halimbawa kung saan makikita ang kolonyalismo? Halimbawa, ang multinational corporation na kung saan kinokontrol nila ang impluensya at likas na yaman ng isang bansa. Tama. At minsan, ang kita mula sa mga resources na iyon ay napupunta sa mga foreign companies kaysa sa mga lokal na komunidad. Isa pang halimbawa ay ang trade agreements na mas papabor sa mas mayayamang bansa. Kaya mahalaga na maging maingat ang mga bansa sa pagpasok sa ganitong mga kasunduan. Ano naman ang pwedeng maging epekto nito sa mga developing countries? Una, maaaring dependent ang isang bansa sa tulong o produkto ng ibang bansa. Pangalawa, maaaring mahirapan ang lokal na industriya na makipagkompetensya sa malalaking international companies. At pangatlo, maaaring maapektuhan ang kultura at identidad ng isang bansa. Kung ganon, ano ang maaaring gawin ng isang bansa upang maiwasan ang neokolonyalismo? Una, kailangan nilang palakasin ang kanilang ekonomiya. Pangalawa, suportahan ang lokal na negosyo at industriya. At pangatlo, panatilihin at ipagmalaki ang sariling kultura at tradisyon. Sa kabuuan, ang neokolonyalismo ay isang modernong anyo ng impluensya na maaaring makaapekto sa kalayaan at pag-unlad ng isang bansa. Kaya mahalagang maging bulat at panuri tayo sa mga global na relasyon ng mga bansa. Maraming salamat sa pakikinig sa aming podcast episode. Kung may natutunan kayo sa aming talakayan, huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kaklase. Hanggang sa susunod na episode! Paalam at maraming salamat. Huwag kang kalimutan mag-comment, mag-like at mag-subscribe sa aking Daniel's Choice YouTube channel sa YouTube. Paalam!